everybody or everyone. Your co-host again is here, again and again. Aisha Tariq, Filipino wife in Kashmir, Pakistan. Today is August 24 and today is Saturday and time now in Pakistan is 1:30 p.m. My today's vlog pala ay yung aking love story made in Saudi, Pakistani-Filipina couple. Ito yung continuation ng aking vlog before yesterday kasi na-reach ko yung aking 8,000 subscribers at nasabi ko doon, nabanggit ko na maggagawa ako ng content about my our love story ng aking asawa, si Lakay, made in Saudi, year 1993. So ito mag-share ako ngayon ng aming love story hanggang sa nabuo yung aming pagmamahal hanggang ngayon. At ako yung first and last wife hanggang sa huling buhay. Huling buhay ni Lakay at huling buhay ko. So, ito isi-share ko sa inyo. Dati din pala akong OFW, pero matagal na panahon. Nag-start akong pumunta sa Saudi year April 1990 to 1993. Bali yung aking first company noon ay sa Riyadh noon, sa Riyadh Central Hospital sa Shemisi. Bali sa dietary department ako naka-connect. So nag-work ako doon ng 3 years. So from April 90 to 1993, and then hindi pala natapos yung aking contract doon, pero gusto ko lang umuwi noon at nag-exit ako. So, nag-exit ako at that time. Then, nag-apply ako ulit ng panibago sa, yung second na, lugar na pinuntahan ko ay sa Hail. Doon ko na-meet yung Lakay, ang aking asawa. So, dumating ako doon ng December, basta pagkatapos yata yun, mga Christmas yata yun nung dumating ako sa Hail. December 1993. So, yun yung pangalawa kong pagpunta sa Saudi. So, nung dumating pa lang ako sa Hail General Hospital kasi sa dietary din ako nakakonek noon. So pagbungat ko pa lang ay yung sabi nila kay sa akin ay nakita na niya ako. So hindi ko alam na tinitingnan niya pala ako nung pagpasok ko sa dietary department. Tapos yun yung sinabi niya sa akin na tinitigan niya ako. Tapos sabi niya sa kanya ay sa isip-isip niya ay ito na yata yung aking hinahanap na mapapangasawa. Sinabi lang niya yon noong nung may relasyon na kami. So nagtagal din ako doon sa Hail General Hospital sa dietary department. Kasi yung aking asawa ay chief cook siya sa dietary department. At ako naman ay sa anong tawag diyan, sa counter, ako ng mga census about mga patient. So doon kami nagkita sa dietary department. So hanggang sa nagtagal yung aming relasyon doon, umabot siguro ng 1 year and 3 months. And yun, bali nagpa-convert na pala ako noon doon sa Hail sa Islamic Center, pero may relasyon na kami ni Lakay noon. Pero wala kaming chance na makasal doon kasi mahirap. So
ayun yung hindi ko akalain na itatransfer kami ng company doon sa Damam Maternity and Children's Hospital pero wala kaming magawa. Dalawa kami noon yung na-transfer doon, si Edna Godoy. Shout out si Edna Godoy, wala na akong contact sa kanya. Siya yung kasama kong na-transfer sa noon, sa Damam Children's and Maternity Hospital. So, akala ko matatapos na yung aming relasyon nila Kay. Pero nung pagdating ko doon sa Damam, lagi pa rin niya ang tawag sa akin. Kasi at that time wala pa namang mga cellphone na yan. Kaya hanggang tawag-tawag lang. So tumatawag siya hanggang hindi din ako nagtagal pala sa Damam. Siguro 3 months lang ako doon kasi may bad nangyari sa Pilipinas. Tumawag yung aking kapatid na yun nga namatay yung aking father. So umuwi ako sa from Damam to hindi pala kasi nung sa Damam ako bumalik ako sa Riyadh pala kasi doon ko prinasis yung aking papers na pauwi ng Pilipinas nag-exit. So nung pag-uwi ko sa Pilipinas, ayun si Lakay ay nasa pa rin siya, nasa Hail General Hospital, doon pa rin siya. So, nakauwi na ako sa Pilipinas. Umuwi ako ng Pilipinas siguro mga October 13 yata yun. Naalala ko pa yung na yun yung pizza. October. Oo. And then kasi nakaburol pa yung aking father noon, kaya hinihintay ako na ilibing. So, nakauwi ako mga siguro mga October, yun nga yung date na yun maalala ko mga October 13 ganyan. So ayun, nung umuwi na ako sa Pilipinas, panay pa rin yung tawag ng aking asawa sa akin kasi may paano ka ba nag-communicate noon kasi mahirap nga noon ng pag mag-communicate sa isa't isa. May cellphone number pala o pumupunta pala ako noon sa sa PLDT kung saan yung may tawag-tawag noon, mahal pa nga ng bayad. So pumupunta ako doon para tatawag ako kay Lakay na yun nga sinabi niya na pupunta nga siya sa Pilipinas. Hindi ko din akalain na susundan niya ako sa Pilipinas. At yun nga, tinutuon niya yung kanyang sinabi na ako daw yung kanyang gusto na aasawahin. So dumating siya doon sa sa Pilipinas pala mga November 6 'yon, bali doon siya nag-stay doon sa kasamahan namin na food server noon si Ate Ophel sa Cavite. Wala din akong kontak kay Ate Ophel. So nag-stay siya doon ng mga almost 3 days yata o 4 days. And then pumunta na siya ng from Manila to Davao. Davao yung kanyang ticket na na kinuha. So sinalubong ko siya doon sa Davao Airport. And then dumiretso kami sa sa lugar ko doon sa Bitsayap. Nag-stay lang siya doon ng 6 days sa Bitsayap. And then bumalik na kami sa sa Manila. Sa Manila na kami bumalik. And then yung kanyang visa ay lang yata 3 months pero hindi niya tinapos yung kanyang visa. And bumalik na siya dito. So nung bumalik na siya dito ay prinasis ko na yung aking papers pagpunta dito sa Pakistan. Dumating pala ako dito sa Pakistan February 5, 1996. Via Karachi. Sa Karachi pa ako noon. Kasi yung aking binan buhay pa, yung aking binan na babae. So nag-stay kami doon ng 1 week yata. Din pumunta na kami dito sa Rawlakot, Azad, Kashmir. So hanggang ngayon, nandito pa rin kami ni Lakay pero matanda na kami. Hindi kagaya noon na bata-bata pa kami.
So, alhamdulillah, 28 years na ako sa dito sa Pakistan, dito sa aking village. Ah, Meron namang problema, mga pagsubok, milestone, pero okay lang yan. Normal lang naman yan sa mag-asawa na may problema. Pero okay lang yan, yung normal na problema. Alhamdulillah, hindi naman kami nag-aaway, ganyan, sinasaktan, ganyan. Simple lang na buhay dito sa sa Raulacod, dito sa aking village. Kasi dito sa village talaga, simple lang talaga ang buhay. Dumating ako dito, yun nga, nung dumating ako dito, winter pa yun noon, ang daming kapal ng ice at saka na first time kong maka-experience ng ice noon. Although meron na pala akong nasabi ko na ito noong itong aking love life story nung bago pa lang ako sa YouTube 3 years ago. 3 years ago na akong nag-YouTube pala. So meron akong meron akong vlog dito noon na ginawang content na love story namin ni Lakay. So yun nga, pero alhamdulillah, nakaraos kami ni Lakay hanggang ngayon. Ang pinaka-main problema ko lang ay itong silangga namin kasi alam nyo naman, yung special son ko si Langga, 28 years na siya ngayon. Yun lang ang pinaka-problema namin. Pero hanggang sa huling buhay ko, alagaan ko talaga si Langga. Kasi yun nga, wala siyang isip at saka meron din siyang epilepsy. 3 years ago meron siyang epilepsy, nagkaroon siya ng epilepsy. So ito lang yung aking masishare. Alhamdulillah, gusto ko lang ako yung first wife and last wife ni Lakay. Kaya sa mga may mga second wife na Pakistani o kaya Filipina, tawag dyan, magtiis lang kayo as a second wife. Pero kasi yan na yung inyong luck na second wife kayo. Pero ako alhamdulillah, first and last wife na ako. Pero ang tawag dito, nung sa Hail ako, bali meron na palang nirito kay Lakay na bali relatives din nila yung babae. Kasi dito kasi parental yung parents talaga ang maghahanap ng aasawahin. Pero alam nyo ba guys, bago ko pinasok itong pag-aasawa ng Muslim, kasi alam ko talaga ang Muslim ay mag-aasawa talaga, may asawa talaga na first, second, third, or more than 3 ang aasawahin. Hindi ko rin akalain talaga na ito yung aking mapangasawa na Muslim din noon. Sinabi ko ayaw ko talaga mag-asawa ng Muslim, pero siguro ito na yung aking luck. Pero hindi naman ako nagsisisi sa naging buhay ko ngayon. Hanggang ngayon, natatakot ako nung dumating nga ako dito, baka may tinatago sila Lakay na may asawa siyang first wife o ganito ganyan. So alhamdulillah, nung dumating naman ako dito kasi ay joint family, pero pero okay naman yung yung in-laws ko, yung mga kapatid ng aking asawa. Okay naman sila. Alhamdulillah. Okay naman yung pakikitungo nila noon nung bago ako dumating dito. Meron konting misunderstanding pero at least nakayanan ko yon hanggang sa nagkaroon ako ng bahay dito ngayon, ito ngayon bahay ko. 15 years ago na pala ako dito nagkaroon ng bahay. Bali doon sa baba ay joint family kami noon.
So, alhamdulillah hanggang sa ngayon, okay naman ang pagsasama namin nila Kay kahit sa hirap at ginhawa, may problema minsan, hindi mo maiwasan 'yan. Pero alhamdulillah nakakayanan din namin kahit may special son kami na si Langga, at least nakakayanan pa rin namin ang pagsubok na dumarating sa amin. So, ito lang aking masishare guys sa inyong lahat, at saka sa aking vlog naman ay yung aking bayaw na tatlo yung kanyang asawa. Alamin nyo kung ano yung pangalawa niyang asawa. Dalawang Pakistani yung kanyang asawa, yung pangalawa ay anong lahi yon? German ba, Espanyol ba o Pilipino. Kaya yun ang aalamin nyo guys next ng aking vlog. At saka yung aking ginanpala na lalaki ay dalawa din yung kanyang asawa. So aalamin nyo kung ano yung um, dahilan ng pag-asawa ng aking bayaw na tatlo. Tatlo yung kanyang inasawa at saka yung aking binan. So ito lang yung aking content ngayon, and thank you so much sa mga nagwa-watch ng aking video, and see you again sa aking next vlog. Okay, thank you. Allah Hafiz. Bye-bye.